medyo makulimlim, kaya tayo ay nagpapasalamat ng mabuti sa Diyos. At narito tayo ngayon na nagtitipon. So, ang theme natin for this whole month of March is the power of one. Last Sunday ay nagkaroon tayo ng introduction about the power of one. At nakita ho natin kung ano ang nagagawa kahit ng isa lamang na tao. And today, I'm going to discuss with you one of the figurative language of one is about unity. Okay? Kaya ang papaksain natin sa umagang ito is the power of a unified vision. Ang kapangyarihan ng nagkakaisang pangitain. Yan po. Ibig sabihin ng unified, nagkakaisa eh. Nagkakaisang pangitain. At yun pong sinabi ko kanina sa aking intro, na ang one, O-N-E, o isa, ay may figurative meaning. Ibig sabihin, may spiritual na kahulugan. At ang kahulugan niya ay unity o pagkakaisa. At mababasa natin yan mismo sa bibig ng Panginoong Hesus. Sa kanyang prayer ay may prayer siya. At ang prayer niya ay ganito sa John chapter 17 verses 20 to 21. Ang mababasa natin sa New International Version. Ang sabi diyan ni Jesus, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." So dito pa lang sa prayer na ito ni Jesus, ay maliwanag na ipinapakita sa atin na yung one, the power of one, ay may figurative meaning na kung saan ay tumutukoy sa the power of unity. Ito'y kapangyarihan ng pagkakaisa. Okay? Pakita natin ito pong slide. Next, yan. The meaning of one sa John 17, 20 to 21. Yan yung sinasabi ko. Na yung one sa John 17, 20 to 21 refers to unity, which means being united in Christ. Na ang kanyang mga mananampalataya, sabi niya, dinadalangin ko rin lahat ng mga maniniwala sa pangangaral ng aking mga alagad ay magkaisa. Katulad namin ng Ama ay nagkakaisa. So, yan po ang kahulugan ng the power of one. The power of one stands for unity. At makikita ho natin doon pa lang sa unang aklat ng Biblia, which is the book of Genesis, ay talagang pag nagkaisa ang tao, walang imposible sa kanilang gagawin. The power of unity is demonstrated in the book of Genesis chapter 11 verse 6. Kung saan sa Genesis 11:6 ay sinabi ng Panginoong Diyos, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Sapagkat nagkaisa ang mga tao na magtayo ng sigurat. Ito po ay isang tower na napakataas. Upang sabi, makita na sila ay nagkakaisa at hindi sila maghiwa-hiwalay. At ang sabi, bumaba ang Diyos at tinignan yung ginagawa ng tao na sigurat ang tawag, napakataas na tower. At ano ang sabi ng Diyos?
kung ang mga taong ito ay nagsasalita lamang ng isang lengguwahe, isang salita lang ang kanilang ginagamit, lahat ng gagawin nila ay walang imposible. Maisa sa katuparan nila ang lahat ng gusto nilang gawin. Kaya dito po ay makita natin na ang ginawa ng Diyos, ginulo niya yung mga tao. Kasi nagkakaisa. Ano ba ang bili ng Diyos sa tao? Kumalat kayo, di ba? Kalatan ninyo ang mundo. Pero ang gusto ng tao, hindi tayo magkakalat sa mundo. Tayo-tayo lang. Hindi tayo pupunta sa ibang lugar. Tayo-tayo lang, sabi ng unang panahong yon. Kaya they disobeyed the voice of God. At nang makita ng Diyos, mahirap na talagang ay sirain at wasakin ang pagkakaisa ng mga taong ito. Kasi walang imposible sa kanila eh. They spoke the same language. So, anong ibig sabihin na sila ay nagsasalita ng iisa lang na lengguwahe, isang salita lang? Literal, dalawang meaning yan eh. Ibig sabihin literal. Iisa lang ang lengguwahe ng unang panahon. Kaya nagkakaintindihan ng mga tao. Ngunit, figurative din ang ikalawang meaning na they speak the same language. Pwedeng nagkakaunawaan sila sa isa't isa. They understand each other or they agree with one another. Nagkakaisa sila. Okay? At dito po, sabi ng Diyos, nothing they plan to do will be impossible. Kaya ang ginawa ni Lord, nagbigay siya ng iba't ibang lengguwahe sa mga tao. Yung mga nag-uusap na lengguwahe, biglang napalitan ng lengguwahe yung kaharap niya. May lumabas na salitang English, salitang German, baka may salitang Pilipino pa, Kapampangan. Ang kausap ay ibang lengguwahe. Hindi sila nagkaunawaan. Kaya iniwan nila yung plano nilang magtayo ng napakataas na tore. At nagkanya-kanya ho sila. Lahat ng mga lengguwaheng ito ay nagsama-sama. Kaya nagkahiwa-hiwalay ang tao sa balat ng lupa. Because God confused their language. Why? Dahil nagkaisa ang tao na hindi sila kakalat sa buong lupa, sa buong mundo. Bilin ng Diyos, kalatan ninyo ang buong lupain. Pero ayaw nila. So nagkaisa sila. Sabi ni Lord, naku, napakahirap nito, mahirap buwagin ang nagkakaisa. Amen? Very powerful ang nagkakaisa. At dito nga ay nakita ho natin, mga kapatid, dahil po very powerful ang nagkakaisa. Ano ngayon, kapatid, ang siyang dapat nating ding gawin bilang mga mananampalataya para mapakita natin na tayo nga rin ay may pagkakaisa? Sabi dito, kapatid, sa atin pong binasa, no, when God's people speak the same language, nothing they plan to do will be impossible. Wow. Sa Tagalog niyan, kapatid, na nothing they plan to do will be impossible, ay magagawa nila lahat kung ano ang gusto nilang ma-achieve. Dahil nagkakaisa sila. Ano't kaya't gawin natin yan sa church natin? Na magkaisa tayo upang magawa natin ang mga bagay na sa tingin natin ay imposibleng mangyari. Amen po ba? At saan tayo dapat magkaisa? Naalala ko yung composition ni Tito Soto, magkaisa. Pagkatapos ng February Revolution, di ba? Magkaisa, di ba yung kinumpos niya? So, pero hindi yun ang papaawit ko ngayon. Yung awitin ni Tito Soto na magkaisa. Kasi may politika yun no? Pero dito ay ipinapakita sa atin kung nung unang panahon, nakita ng Diyos, very powerful pag nagkaisa ang tao. Nagkasundo sila, ito lang ang ating gagawin. Ngayon,
nung minemeditate ko yan, ano kaya't kung yan ay gawin ng aming church? Magkaisa kaming lahat. Di walang imposible sa atin. Magagawa natin ang anumang bagay na gusto nating ma-achieve. Tama po ba ako? At saan tayo dapat magkaisa? All of us must be unified to what? To the vision of Christ. Kung magkakaisa din lang tayo, saan tayo dapat magkaisa? Doon sa pangitain ng ating Panginoong Hesukristo. Doon tayo dapat magkaisa sa vision ng ating Panginoon. Sapagkat kung atin pong uunawaing maigi, ano ba ang ibig sabihin ng vision? Ang vision, kapatid, ay tinatawag sa Webster Dictionary na aspirational goal. Tinignan ko yung kahulugan ng aspirational goal. Ang kahulugan pala ng aspirational goal ay, ang sabi ito ay isang desire. Ito ay isang wish. Ito yung objective. At kung tatagalugin sa isang salita na Tagalog, ay mithiin. Yun pala ang vision. Ang vision ay isang mithiin. Isang pangarapin. No? At yung vision na yan na ating pinag-uusapan, hindi natin vision, but the vision of Christ. Yung pangitain ni Kristo, doon tayo dapat magkaisa. So dito po ay ang layunin ng vision ay upang mangyari yung gusto nating makita sa hinaharap. Because we want to see kung ano po ang magaganap sa future. Yun ang ibig sabihin ng vision. Kung i-apply yan sa buhay mo, what is your vision? 5 years from now, ano ang gusto mong makita kung nasaan ka na sa buhay mo? Halimbawa, isa ka ng successful businessman. Yun ang nakikita mo sa sarili mo. Nagmamay-ari ng 5 branches ng ganitong restaurant. Hindi ha? So, ang tawag doon ay vision. What you want to become in the future. That is vision. Naintindihan niyo po ako? Kung tayo may kanya-kanyang vision, si Christ may vision. At doon tayo dapat mag-a-align sa vision ni Christ. At dito, nakita ko po sa aklat ni John Maxwell. Si John Maxwell po ay isang kilala na manunulat, lalo na po sa larangan ng leadership. Sa kanyang book na ang title ay Law of Victory, sinabi po niya na ang bawat team sa isang organization ay magtatagumpay lamang kung nagkakaisa sila sa kanilang pangitain. When they have a unified vision and are dedicated to achieve their purpose. Yun ang sabi ni John Maxwell. And I agree with John Maxwell sapagkat tunay po kapatid na ang sikreto upang matamo ng isang organization like this church, ang kanya pong hangarin na 5-10 years from now ay maging ganito ang church, ay nakasalalay sa pagkakaisa natin sa pangitain. Ang unified vision, ang kahulugan niyan, pagka inalam mo ang tunay na mensahe nun ay meron kang sariling goal sa buhay. May sarili kang mga vision na gusto mong marating. Pero, nang malaman mo kung ano ang vision ni Christ, ipapailalim mo yung iyong sariling vision sa vision ni Christ. At yung vision mo at ang vision ni Christ magiging isa na lang. Naintindihan niyo po ako? Isa na lang siya.
Hindi dalawa. May sarili kang vision, si Christ may sariling vision. Dapat iisa na lang siya. Katulad sa church na ito. Ang church na ito ay may vision. Yung vision niya ay yung vision ni Christ. Ipinailalim natin yung ating wider vision doon sa vision ni Christ. At mamaya, i-share ko sa inyo kung ano ang vision ni Christ. Gaya ng aking nabanggit, ang vision, ibig sabihin ito ay mithiin na kung ano ang gusto nating maabot, marating, o kung maging ano tayo sa darating na kinabukasan o panahon. At ang sabi nga dito ni John Maxwell, magtatagumpay lang ang isang team kung yung team na yun ay merong pagkakaisa ng pangitain. At ano ang nagagawa ng pagkakaisa? Ang pagkakaisa ay inalintulad ni John Maxwell sa isang paste o glue. Ang sabi niya, unity is the glue that holds a team together. Yan po, kapatid, ang sinabi ni John Maxwell, isang taong kilala pagdating sa larangan ng pagtuturo about leadership. Glue that holds a team together is what? Unity of purpose. Ang team ay katulad ng basketball, katulad ng volleyball. Bawat isa sa kanila na mga team na yan ay may kanya-kanyang goal. May kanya-kanyang vision po ang bawat team. Ngayon, ang team ay hindi binubuo ng isang tao lang. Di ba? Marami po yan. Pwedeng 12 teams sa isang basketball, may coach pa at may mga assistant coaches. At kasama din, may mga PT silang kasama, at may mga ilan silang mga ang tawag ito, mga ilang mag-a-assist na mga kalalakihan, towel boy, no? Water boy, yan. Yan po ay tinatawag na as a team. At sila ay nagkakaisa with only one goal. Na yung team nila na yon ay maging isang champion. Nakuha nyo? Yun. Ngayon, ang church ay ganito rin. Para din siyang isang basketball team o isang volleyball team. Na ang church bilang isang team ay binubuo ng marami. Nandyan ang pastor, nandyan ang mga leaders ng church, nandyan ang mga members ng church. So, ang sabi, kailangan sa isang organization para mag-succeed, meron dapat na pagkakaisa. Nakapanood na ba kayo ng basketball na walang pagkakaisa? Pati yung mga player. Nagdi-dribble yung guard. Libre yung sentro sa ilalim ng goal. Hindi pinasahan. Sa halip, itinira pa niya. Anong tawag doon? Buwaya. Crocodile. Di ba? Walang team effort. Kasi hindi sila nagkakaisa. Pasikatan. Gusto nung isa, sumikat siya. Kaya gusto niya makashoot ng bola para at least ma-record man lang sa news na naka 2 points siya. Pangalan niya may 2 points. After siya, sa sarili niya. Hindi siya after doon sa team na manalo. Kasi, mas sigurado kung ipapasa niya doon sa sentro nila na malapit mismo sa goal ng basketball. Shoot na lang yun eh. Libre. Ipasa mo na doon. Ayaw niyang ipasa kasi pag na-shoot nun, mas makikilala yun kaysa sa kanya. So, anong tawag doon? Kanya-kanya silang agenda. Kanya-kanya silang goal. Vision sa buhay. Kaya, walang mararating yung team na yun, kundi pagkatalo lamang. Katulad ng sinabi ni Mark Caguioa ng isang dating player ng Barangay Ginebra, sa kangkungan lang sila mapapadpad. So, ibig sabihin, laging talo
yung team. Ganito rin sa church natin. Laging talo ang church natin kung tayo ay may kanya-kanya tayong layunin at hindi natin isinasama sa isa lamang na dapat na goal ng layunin yun at ang layunin yun ay ang layunin ni Kristo Jesus. Amen? Ngayon, marami na akong sinasabi about the vision of Christ. Ano ba yung vision ni Christ? Kasi pastor, kung alam niyo lang, marami akong vision sa buhay ko. Ngayon, pag nalaman ko kung ano ang vision ni Christ, sige, lahat ng vision ko, ipailalim ko sa vision ni Jesus Christ. At yung vision ni Christ, magiging vision ko na rin. Kung ano yung goal, kung ano ang layunin, kung anong objective, kung ano ang mithiin, kung ano ang desire ni Christ, yun na rin ang aking magiging desire. Naintindihan niyo po ako? What is the vision of Christ? Una, ang vision ni Christ ay ang buong mundo ay lumuhod sa kanyang paanan. That's the vision of our Lord Jesus Christ. The whole nations would kneel before Him as the Lord of Lords and the King of Kings. Kailangan alam nyo yung pangitain na yan ng Panginoon. Alam niyo po kapatid, may vision si Father kay Jesus Christ. Si God the Father may anak. At tinawag na kaisa-isa niyang anak, bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At meron siyang mithiin, meron siyang goal, meron siyang vision para kay Jesus. At ano yung goal niya? Nasa Pilipos 2, 9 hanggang 11. Na mababasa nyo dyan, kapatid, na ang Panginoong Yesus ay binigyan ng pangalan na lalong higit sa lahat ng mga pangalan. At sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng labi ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon. Sa ikaluwalhati ng Diyos Ama na nasa langit. Philippians 2:9-11 po yung binabanggit ko. Kung hindi nyo makita dyan sa screen, tignan ho ninyo, i-research nyo, i-google ho ninyo. O kaya ay gumamit kayo ng Bible ho ninyo, hanapin ninyo ang Pilipos 2. At yun, kapatid, ang layunin ng Ama. Ang sabi, therefore God, the Father, exalted Jesus to the highest place and gave Him the name that is above every name. Yan, in English ko yung Tagalog ko. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God, the Father. Yun ang vision ni Father kay Jesus. At yun ang gustong makita ni Father sa hinaharap na ang lahat ng tao ay gagalang, respeto sa ating Panginoong Hesukristo. At yan pong vision na yan ng Diyos ay mangyayari. Basahin niyo ang Book of Revelation chapter 11. Mababasa niyo dyan that the kingdoms of this world will become the kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang kaharian ng mundo ay magiging kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sasakupin ng kaharian ni Kristo ang lahat ng kaharian sa mundong ito. So that this vision of the Father for our Lord Jesus Christ, that every nations will bow down and kneel before the feet of our Lord Jesus Christ as the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Ngunit paano mangyayari ang bagay na yan? At inireveal ni Jesus Christ yan nang bago siya umakyat sa langit. Yung vision na yon that nations must kneel before Him is found in the book of Matthew chapter 28, verse 18-20. Kailangan makita nyo yung background ng Matthew 28, 18-20. Bakit sinabi yan?
ng Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi sa verse 18? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So nakita ho ninyo, yung layunin ni Father, na lahat ng tao ay luluhod sa harapan ng Panginoong Jesucristo, ay nariyan sa Matthew 28. Ano ang pinakalayunin niyan? Ang buong bansa, ang buong mundo, dapat maging tagasunod ni Kristo. Yan. Kaya atin pong tunghayan, kapatid, ito pong sinasabi dito na vision ng Panginoong Jesucristo. Ano, kapatid, yung tatlong bagay na pag-uusapan natin dito? Una, yung salitang go, therefore go. Ikalawa, make disciples. Ikatlo, all nations. Anong ibig sabihin ng go? Humayo kayo. Ibig sabihin po niyan ay ibahagi ang mabuting balita patungkol kay Jesus Christ. Yung vision na yun, vision ni Father, vision ni Jesus, na ang lahat ng tao sa lupa ay dapat kumilala kay Jesus Christ bilang Panginoon at bilang Hari ng kanilang buhay. Paano mangyayari? Hihintayin na lang natin yun na maganap? Hindi po. Sumunod tayo sa pangitain ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, go, humayo ka, lumabas ka ng bahay mo, at maghanap ka ng taong kakausapin mo para ibahagi mo ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Sa Mark chapter 16, verse 15, ay sinabi ni Jesus, go into all the world and preach yourself to all creation. Amen? Nag-amen kayo doon? Preach yourself to all creation. Amen? Sino yung pangangaral mo? Sarili mo? Tama ba yun? Oh my gosh! Nag-amen kayong lahat. Mali po ang sinabi ko na yun. Tinetesting ko lang po kayo kung nakikinig po kayo, kung nariyan po kayo. Ibig sabihin, nakaupo ka dyan, nakadilat ang mata mo, naglalakbay pala, isip mo. Ang sabi ko kanina, sabi ni Jesus, go into all the world and preach yourself to all creation. Ang sigaw ng congregation, amen. My gosh. Not to preach yourself. Hindi mo ipangangaral ang sarili mo. Pag nag-share ka, hindi si ako, no. Ituro mo ang tao kay Jesus. Hindi sa iyo ituturo. Hindi mo ituturo ang tao sa iyo. At gusto mo maging sikat. Kapatid, kung gusto mo maging sikat, mag-artista ka na lang. Amen? O pumasok ka sa indie film kung gusto mo maging sikat na sikat. Kaya lang dito, ang siya lang ang dapat natin pasikatin, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung sabing go, as we go, ang original translation yan, as you go. Kung ikaw ay pupunta sa school, sa trabaho, mamamalengke ka, lagi mong kaakibat na ibahagi si Jesus Christ ang kaban pumaroon. Yun po ibig sabihin nun. As you go yan. Yung original translation yan, as you go. Habang ikaw ay nagtitinda, ayan, at may bumibili, bukang bibig mo si Jesus. O sige, sariwa pong isda yan. Ay, naku po, alam po ninyo, ang Panginoon Jesus, mahal na mahal kayo. Kaya nga sariwa yan eh. Di ba? Hindi bilasa. Pagkapalain ko kayo ni Lord, laging bukang bibig mo, share Jesus to them.
At pwede bang sabihin mo, ano ito, sariwa, huli ni Jesus yan. Mambola pa tayo. Pero di na kailangan mambola. Amen? Kinakailangan lang ibahagi natin si Jesus sa taong makakausap natin. Yun pong ibig sabihin nun. Kasi kung hindi mo ibabahagi si Jesus, paano mangyayari yung vision na yun? May part tayo sa vision eh. Hindi naman solo ng Diyos yun. Kaya nga ibinahagi sa atin at pinag-utos sa atin yun kasi bahagi ka ng vision. Ang church ay bahagi ng vision ni Kristo. Kaya yung vision ng ating church na Radiance of God's Glory, Global Harvest Church, ay yung vision ni Christ. Yung wider vision na sinishare namin sa inyo is, ito ay ipinailalim sa vision ni Christ na ang whole nations would kneel before Him as the Lord of Lords and the King of Kings. At ang ikalawa dyan, sabi, and make disciples. Okay, make disciples. Gawin mo as you go at ikaw ay nakapaghikayat, anong gagawin mo doon sa taong nasharean mo about Jesus? Ang sabi dito, make her or him a disciple. Gawin mo siyang tagasunod. Hindi tagasunod mo. Hindi mo disciple. Huwag kang magpapakilala sa akin, Pastor, disciple ko. No! Hindi mo disciple yan. Disciple ni Jesus yan. Pwede sabihin ko, kaya pala paruho kayo ng ugali. Disciple mo. Paruho kayo. Hindi, dapat disciple ni Jesus. Kaya pag pinakilala mo, Bishop, ito po ang mga disciples ng Panginoon. Hindi disciple mo. Amen? Minsan may mga ganyan disciple ko po. Inis mo, disciple niya. Sinabi ba sa Bible na gawin mo silang disipulo nyo o disipulo ko? Hindi sinabi sa Bible, and go and make disciples of yours, but disciples of me. Amen? Mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Paano yung pagiging disipulo? Pagkatapos mo siyang masharean, papaluapin mo siya. Nagkausap kayo isang araw, Monday, nakausap kayo. Tuesday, tinext mo. Wednesday, nakipagkita ka sa kanya. At inimbitahan mo siyang sumama sa iyo sa church. Saturday, dinalo mo at tiniyak mo na talagang aatin siya ng Sunday. Sunday, pinuntahan mo sa bahay para ihatid sa church. After the service, inabutan mo ng B1 manual. Ano yung B1 manual? Begin with one manual. Inabutan mo, sabi mo sa kanya, regalo ko yan sa iyo. Wow! Ano ito? Pag-uusapan natin yan. Meron ka, meron din ako. Kain tayo diyan sa Mang Inasal. At habang tayo kumakain, tatalakayin natin yung B1 manual na yan sa iyo. Anong tawag doon? Discipleship. Dinidisciple mo siya. Para ano? Para lumuhod siya sa paanan ni Jesus Christ. Mangyari yung vision ni Father at vision ni Jesus Christ. Bakit mo ginagawa yun? Dahil meron kang sarili mong plano sa buhay mo pinailalim mo yung sarili mong plano sa plano ni Jesus, sa plano ng Ama. Kaya yun, ikaw ay nakiisa ngayon, kaya ang tawag ay unified vision. Unuhaan nyo kapatid, yun ang vision ni Christ sa atin. At pagkatapos niyan, kapatid, tumunod ang sabi, all nations. Sino yung aking sisharean at sino yung aking aalagaan o i-disciple? Ang sabi, all nations. Ano yung nations na binabanggit sa Matthew 28 verse 19? Ibig sabihin, pupunta ka sa China, pupunta ka sa Africa. Hindi na po kailangan yun. Kasi yung salita pong nations, sa wikang Griego ay ethnos. E-T-H-N-O-S. Ang kahulugan ng ethnos, hindi po literally, ito po ay nations of the world.
kundi ito'y tumutukoy po sa group of people who have something in common o may common denominator. Katulad po ng grupo ng mga tao na may pare-parehong hilig. Nakuha nyo? May something in common. Grupo ng mga taong pare-parehong hilig. Ikaw, anong hilig mo? Hilig mong mag-bike? May mga grupo ng mga bikers na kailangan mong i-reach. Anong hilig nila? Mga motor? Mga motorbike? Grupo ng mga motorbikers? Sila. Mga grupo ng tao po yan. Yung ethnos na yan, yung nations. Grupo ng mga tao na meron pong iisa lamang o pinagkaparehuhan po ng hilig o ng ginagawa. Grupo ng mga manginginom. Ang pangarap nila sa buhay ay maging mga lasenggero habang buhay. Abutin mo yung mga lasenggerong ito. Sumama ka sa kanila, hindi para uminom o tumagay, para mag-share sa kanila ng gospel. Kung abutan ka man nila, simplihan mo lang, tapon mo. Tapos, thank you. Aba nag-share ka sa kanila. Technique mo yun. Kasi pag tinanggihan mo yun, hindi ka mapapakinggan nila. Pero style lang yun. Kunwari pero pag nakita ka naman ng kapatid, nakikiinom akala na, alam na nila yun. Hindi, narinig namin ng preaching ni Bishop. Hindi naman dapat iinom. Kaya lang, siyempre, kasama mo sila. Paano mo sila masisharean? Di ba? At puro ka rebuke sa kanila, mga lasenggero kayo. Hindi makikinig siya yan. Amen? Kailangan bahaginan nyo sila. Yun ang tawag ng nations. May mga mundo o tribo ng mga estudyante. May mga mundo o tribo ng mga kabataan. May mga mundo o tribo ng mga senior citizens. Dahil senior na ako, yan ang inaabot ko, mga senior citizen. At meron akong 4 dito, nasa mga 17 yan 4 na nakakasama natin dito. Tumayo nga po yung mga senior citizen natin mula sa road 10 natin. Barangay 569, Zone 56. Sige, tumayo po ang ating mga 4 na seniors. Yan. 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 Nag-B1 manual na po kami niyan. May sarili na po silang B1 manual. Pag narinig po ninyo yung mga sagot nila sa mga reflection questions doon sa B1 manual, mabibless po kayo sa mga pinagsasasabi po nila doon. Talagang may laman, may message. So, inaabot itong mundo ng mga senior. Baka yun ang gusto ni Lord sa'yo, senior. Kung junior ka naman, lahat ng junior, aabutin mo. Mundo ho nila yan. Amen? Kaya, nakita ko po dito na mahalagang malaman mo yan. Kasi may mga member ng fraternities. Hindi mo papapasok ang fraternity kung hindi ka magme-member sa loob ng fraternity. Amen? Minsan may mga tao, masyado kong maka-accuse sila. Nag-member ka ng fraternity, hindi mo alam, may purpose si Lord, ba't ka nakapasok sa dyan? Para abutin ang mga member ng fraternity. Meron tayong kapatiran dati, anong pangalan? Si Cruz, apelido. Si Rudy Cruz. Master ng isang fraternity yun. Nakita ko sa PUP yung kausap niya yung mga iba pa niya, mga masters doon. At marami doon, pag may gawain tayo ng linggo, naiimbitahan niya rito sa gawain yung mga miyembro niya ng fraternity. Bakit? May salita siya. Kasi napasok niya eh. Sabi nga niya sa akin, pinasok ko talaga yun, Bishop. Pastor pa ako nun. Pastor, pinasok ko talaga yan para makapag-share ako ng gospel. Sa meeting namin, lagi kong pinapasok si Jesus Christ sa kanila. Yung isa namang ebanghilista, founder ng Four Square Gospel Church, si Amy Semple McPherson, nilalagay sa puso niya lahat ng mga mahihilig sa nightclub. Mawin niya. Ang ginawa niya, pumasok siya sa nightclub at doon ay may mga nagiinuman, mga lalaki at mga babae. Umupo siya doon. At inalok siya ng inuman. Nandun lang yun, hindi niya ginagalaw. At nag-share siya ng gospel. Ang dami niyang napagwagian ng mga nightclub addicts.
na ilapit niya kay Jesus Christ ang marami doon. Kasi alam niya yung sinabi ni Yesu Cristo na go and make disciples of all nations. Yung all nations ay grupo ng mga tao na merong common denominator. O meron pong tinatawag tayong may something in common na pagkakapareho sila. Nakuha niyo, kapatid? Kaya minsan, huwag tayong basta huhusga sa sino man. Inuhusgahan mo agad na ganyan, ba't nag-member ng ng fraternity? Ba't nag-ganun yan? No, don't judge. Kasi pwedeng dinala siya ng Lord doon para mag-share sa mga member ng fraternity, katulad ni Brother Rudy Cruz. Hindi ko siya inakusahan noon. Sabi ko, maganda yung ginawa mo niyan. Tinuro ni Jesus Christ yan. Sabi sa akin ni Brother Rudy Cruz nung nabubuhay pa ito. Talaga, Pastor? Oo, nasa Mateo 28. Saan dito? Sa itang ethnos. Kasi yung ethnos, yan ay group of people with something in common sa kanila. Mayroong pagkakapareho ng hilig, pagkakapare-pareho ng kanilang mga gusto sa buhay. Sabi kong ganun. So, hilig nila mag-member ng fraternity, pinasok mo yan. Katignan mo, ilang ng member ng ang napatanggap natin kay Lord. Kaya lang sa makabilang buhay na si brother No, namatay na rin si brother, kaya hindi natin nakasama. Pati yung mga member ng fraternity niya, dati umaatin dito pinakilala pa sa akin Hindi na po nakaka-attend kasi wala na nag-aalaga sa kanila Ang hirap talaga pagka nawala ang nag-aalaga doon sa mga taong iyon. Nawawala din yung taong inaalagaan. Amen po ba, mga kapatid? Pero kung buhay pa si Brother Rudy, malamang, pinangangaral ko ngayon ito, patatayin ko siya pati mga member ng na umaatin dito. Kaya lang, nawala na rin siya Namatay na rin yung kapatid. So, yan po, sumasabog. Uy, may gera. Okay. Hindi, parang sinasabi niyan, yes, yan. Kaya dito, nakita ho natin, mga kapatid, kung walang pagkakaisa, tiyak po na mabibigo lamang ang team o ang church natin. Laging bigo tayo kasi halos lahat ayaw ipailalim sa vision ni Christ yung kanilang mga sariling agenda sa buhay. May kanya-kanya. Ay, hindi. Wala akong time dyan. Yan. Ako'y matanda na para sa mga bata lang yan. Ay, naku, ako'y nagtatrabaho ko, kayo na lang. Pagka ganun ang katuwiran, guguho po ang simbahan natin. Hindi natin ma-achieve yung layunin, yung goal ng Panginoong Jesucristo kasi walang unity. At si Jesucristo rin ang bumanggit na kanyang sinabi sa aklat ng Mateo, babasahin ko lang po, hinahanap ko lang dito, Mateo 12, talatang 25, ang bawat kahariang nahahati at naglalaban-laban ay babagsak. At alinmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay bawawasak. Kaya pag walang pagkakaisa, walang mararating, nagme-maintain lang ng gawain. Every Sunday, tayo-tayo pa rin. Hanggang pangarap na lang. Kasi walang may gusto na sambutin, akapin, tanggapin ang pangitain ni Kristo na ang grupo ng mga tao ay lumuhod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ayan. At ang ikalawang vision ni Christ ay makikita natin sa aklat ng Mateo 9, talatang 36. Matthew 9, verse 36. Ano ang sabi dito? Ang ikalawa po na vision ni Christ dyan, when He saw the crowds, ito po, vision po yan. Nang makita ni Jesus ang mga tao, maraming tao, He had compassion on them. Naawa siya at nahabag sa mga tao. Kasi nakita niya ang mga tao, they were harassed, they were helpless, and they were like sheep without a shepherd. So, yung vision ng Panginoong Yesus, kung paano niya nakita na sa kaawa-awa na kalagayan ang tao. Yung salita
kapatid, na number 2, ambition ni Christ is to create a kind of people who have abundant life. Yan po, kapatid, ang siyang ika nga ay dinanais ng Panginoong Yesus. Sapagkat tatlong kalagayan ng tao ngayon ang nakikita ni Kristo. Dapat nakikita rin natin yan sa mga tao. Ano yun? Una, they were harassed. Sa Greek word ng harassed ay skulo, meaning nasa kaguluhan. Nasa dying condition. Kaya pala sinabi niya naawa siya sa kalagayan ng mga tao. In dying condition. Parang nauubusan ng hininga. Para bagang inatake ng Delta COVID virus nung pagpasok pa lang ng March 2020 na pag dinala mo sa ICU o emergency, binabawian na po ng buhay dahil bumagsak ng gusto ang oxygen level. Parang ganyan ang kalagayan ng skulo sa Greek word na harassed people. At nakita ko, ikalawa, sila po ay mga helpless na sinasabi rito. They were helpless. Ang Greek word niya ay ripto. Ibig sabihin, bagsak na bagsak, hindi na makabangon. At ang isipan ay gulong-gulo, hindi alam kung ano ang gagawin. Walang matakbuhan para matulungan sila sa kanilang kalagayan. At ang ikatlo na nakita ni Yesu Kristo na kalagayan ng tao, like sheep without a shepherd, meaning lost, naliligaw ang buhay. Wala sa tamang direksyon ang buhay. Kahit siya ay nakatapos ng pag-aaral, kahit siya ay maganda ang buhay ngayon, maaaring siya ay may magandang trabaho, pero siya ay nawawala. Nawawala dahil wala sa tamang direksyon ang buhay. At sino ang kailangan nila? Kailangan nila ang Panginoon para bigyan sila ng masaganang buhay. Ang sabi ni Kristo sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. So, tatlo yung kalagayan ng tao. Una, dying condition. Nasa dying condition. Physically, malakas, maskulado, malakas kumain, mabilis tumakbo, pero in spiritual dying condition. Ikalawa, helpless. Bagsak, di na makabangon ang tao. Walang makakatulong sa kanya. Ikatlo, naliligaw siya ng landas sa kanyang buhay. You know, people need the Lord. Kailangan nila ang Panginoon. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Yes, kailangan ng mga taong ito ang Panginoon. Bakit? Dahil ang Panginoon ang pastor o tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating mga kaluluwa. Kawawa ang kalagayan po ng mga tao. At gusto ng Panginoong Hesus, bigyan sila ng masaganang buhay. Sino ang aabot sa kanila? Yan ang tanong. Di ba? Sino ang aabot sa mga taong ito? Kaya yung inawit sa atin, people need the Lord.
Sana mag-sink in yun sa puso ng bawat isa sa atin. Nakita ni Jesus ang kalagayan ng tao, kaawa-awa, in dying condition, helpless, bagsak, di makabangon, naliligaw ng landas. Sino ang kailangan nila? Kailangan nila ang Panginoon. Si Jesus lalapit na lang kusa sa kanila? Hindi. Nasa ba ang Panginoon ngayon? Nasa langit ba siya o nasa puso mo? Nasaan si Jesus? Nasa langit o nasa puso mo? Oh. Kung nasa puso mo, nasaan ka ba? Nasa langit ka ba o nasa lupa? O nasaan yung mga taong yun? Nasa langit ba o nasa lupa? O edi aabutin mo sila dahil kailangan nila ang Panginoon. Amen? Yun ang vision ni Lord eh. Ang vision ni Lord, abutin ang mga taong ito. In dying condition. Mamamatay na sa spiritual nilang buhay. Naghihingalo na. Tapos hindi makabangon. Bagamat ikaw, paggising pa lang sa umaga, bumabangon ka, pero yan ang physical na condition mo. Spiritual condition mo, ikaw ay malala na. Ikatlo, naliligaw ka ng landas. Wala kang pastol. Walang nagpapastor sa buhay mo. Walang gumagabay. Walang nagmamahal ang piling mo. Ano pa ba doon? Walang nagmamalasakit. Ano pa? At walang gumagabay. Piling mo, walang nagpapastor sa buhay mo. Pero kapatid, pakisingit lang yon. Walang tumatanggap, walang gumagabay, walang nagmamalasakit, walang nagmamahal. Kapatid, mayroong nagmamahal sa'yo. Si Jesus para sa'yo'y namatay. Iniibig kanya ng tapat at tunay. Lumapit ka sa kanyang pag-ibig. Yes. Lumapit ka, kapatid. Yan po, napakalagang bagay na malaman mo yan. Kailangan nila ang Panginoon kasi may nagmamahal sa iyo. Amen? At ang ikatlo, mga kapatid, na vision ni Christ, nakadalawang vision na tayo. No? Pero pag pinag-isa mo lahat yan, tumutukoy yan sa pag-abot sa mga taong hindi pa ligtas. Ikatlo is to build an army of harvesters of unsaved people. Ikatlong pangitain ni Christ na kailangan mong isama sa mga plano mo sa buhay ay si Jesucristo ay magtayo ng mga kasundaluhan na mga tagapag-ani ng mga taong hindi pa ligtas. That is the vision of Jesus Christ. Pag binasa nyo yung Matthew chapter 9, damang-dama mo yung vision ni Jesus eh. Sa Matthew 9, pagkatapos masabi ni Jesus, yung kalagayan ng mga tao that they were harassed, they were in dying condition, they were helpless, sila'y bagsak, hindi makabangon, walang makatulong sa kanila, and they were lost like a sheep without a shepherd. Anong sabi ni Jesucristo sa verse 37 and 38? Then Jesus said to His disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Marami ang aanihin, pero kakaundi lang ang manggagawa.
Verse 38. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Damang-dama mo agad ang puso ni Jesus Christ dito. Ang hinahanap niya agad, nasaan yung mga tagapag-ani. Dapat may mag-aani sa mga taong ito na kalunos-lunos ang kalagayan sa buhay. Sinong pwedeng umabot sa kanila? Kaya nga, yung sabi ni Jesus, humingi kayo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa na iaani ang mga taong ito. Anong gusto niya? What He needs is to build an army. Magtayo ng kasundaluhan. Pero ibang uri ng army ito. This is an army of harvesters. Mga kasundaluhan ng tagapag-ani. Sino itong mga kasundaluhang ito ng tagapag-ani? Dahil nakita ni Jesus Christ yung urgent need for harvesters. Ito yung mga taong mag-aani ng mga tao para sila ay masyaran ng mabuting balita. Magbahagi ng testimony sa ginawa ng Diyos sa buhay nila. Imbitahan sila sa church, i-follow up ito at turuan ng begin with one manual para mag-disciple. Yun po ang vision ni Christ. Hindi niya nais na Sunday attendee ka lang. He wants you to be enlisted into an army. Kailangan mapasama ka sa mga grupo ng mga kasundaluhan. Nag-record si Lord ng mga sundalo. Ang tawag ay sundalo of harvesters. Mga sundalo na tagapag-ani ng mga tao. Amen? Anong gagawin natin? Ayan. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their hearts. In this army, I've got a part. One more time. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their hearts. In this army, I've got a part. One more time. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their hearts. In this army, I've got a part. Amen. So, hindi po ang layunin ng Diyos sa iyo, Sunday lang ikaw makikita niya. Kundi nakikita ka niya na nag-share ng mabuting balita kahit saan ka naroon. Hindi naman kinakailangan magpipreach ka kasi hindi naman lahat ng tao tinawag maging preacher. Basta ikaw ay magbuka ng iyong bibig, ibahagi mo si Jesus Christ sa kumpare mo, sa kumari mo, sa kasama mo sa trabaho, ka-schoolmate mo, ibahagi mo si Jesus at ikaw ay maging parte ng napakaraming sundalo na tagapag-ani ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, yung vision ba yan ni Jesus ay vision na nasa puso mo o wala? Iba ang vision mo, tungkol sa pamilya mo lang. Pero yung vision ni Jesus is outside of your plan. Naliligaw ka. Dapat ang vision ni Christ ay maging vision mo. Anong vision ni Christ? Lahat ng tao lumuhod sa paanan niya. Ikalawa, lahat ng tao na may pangangailangan ay lumapit kay Jesus at bibigyan niya ng masaganang buhay. At ikatlo, ang vision ni Christ ay bumuo ng mga kasundaluhan na tagapag-ani. Wow. Ngayon, kung hindi yan ang vision mo, pwedeng you're not belong to Christ. Hindi ka kabilang sa Kanya.
Kasi kung sinasabi mong may Jesus Christ ka sa puso mo, dapat yung Jesus Christ na may vision, nandoon sa puso mo rin yung vision ni Jesus Christ. Eh mukhang wala kang Jesus. Iba ang meron na nasa iyo, sarili mo lang. May vision ako sa pamilya ko, pero kay Jesus wala. May vision ako para sa aking future, personal ko. Pero kay Jesus wala. No, you cannot separate yourself from Jesus if Jesus truly lives in your heart. Dapat kasama ka dyan. Part ka ng army ng Panginoon. Na ikaw ay nagbabahagi at nagsishare ng gospel. Kaya nga ang tawag ay unified vision. Meron ka mga pangarapin sa buhay, pero yung mga pangarapin ito, ipapailalim mo sa mga pangarapin ni Jesus. Lord, kung ano man po ang iyong pong mga pangarap, vision mo, yun din ang maging vision ko. What is true unity in the Spirit? Alam niyo ba kung anong tunay na pagkakaisa sa Espiritu? Pakita natin, slide natin. Christ's vision must be your vision too. Kung totoong meron tayong pagkakaisa sa church, at kung ayaw niyong mawasak ang simbahang ito, dahil sabi ni Kristo, ang isang kaharian na nagkakawatak-watak, kanya-kanya ng pangitain, ay hindi magtatagal. Ito'y mawawasak. Paano mawawasak? Mawawala ng tao. Hanggang sa wala nang may gusto. Kasi walang pumapasok ng mga bagong souls. Kanya-kanya eh. Kanya-kanyang pangarap sa buhay. Kaya hindi nagtatagal ang anumang samahan. Kaya yung power of one, the power of unity, ay kailangan nating panghawakan. Paano ako makikisa? Yakapin mo ang pangitain ni Christ. I-embrace mo ang pangitain ni Christ. Maging part yan ng buhay mo. Amen? Yun ang tunay na unity in the Spirit. Huwag mong isipin matanda ka na. Sapagkat sa Bible, ang daming matatanda na ginagamit pa rin ng Diyos. Puro mga matatanda na. Si Enoch, 300 years old eh. Ginagamit pa ni Lord eh. Oh, kaya sa Bible eh, ang karamihan gustong gamitin ng Diyos, mga matatanda eh. Kasi bakit? Sapagkat sila ay nahasa na ng mga karanasan sa buhay. Marami silang ma-share sa mga tao na mga pinagdaanan ng kanilang buhay. At saka ang mga may edad na, hindi sila mga emotional. Kung mga kabataan, sa umpisa lang, ningas kugo ng tawag doon, naglalagablab. Pagdating sa gitna, nanlulupay-pay na, wala nang apoy. Eh ang mga matatanda, hindi. Napapanatili nila yung apoy dahil maraming pinagdaanan na sa buhay. Eh yung mga bata, hindi pa, yung mga kinain natin, hindi pa nila kinakain eh. Mga kinain na natin, nauna tayong kumain eh. Hindi pa nila nakain yun. Bagamat nagmamarunong sila, ng maraming kabataan, pero yung pinagdaanan mo bilang matanda na, ay magagamit mo bilang bahagi ng kasundaluhan ni Kristo. Amen? Alam mo na paano mag-approach sa tao. Sa tanda mo na yan, di ba natutunan paano mag-approach sa tao? Di ba, sabi mo nga sa katabi mo, sa tanda mo na yan, di ba paano makapag-usap sa tao? Naman, may karanasan ka na dati, nung kabataan ka pa, pag makipag-usap ka, diretsuhan, napapahiya ka. May experience ka na, kaya alam mo na paano ngayon i-deal. May edad ka na eh. Simuli sa katabi mo, may edad ka na eh. Kaya kailangan magpagamit tayo. Amen? Mga sundalo ng Panginoon. Sino mga sundalo ni Christ? Magpagamit tayo kay Lord. Huwag kayong matatakot. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Yun nga ang pinakamaganda, yung hindi mo alam ang sasabihin mo. Ganun? Oo, kasi ang sabi ni Kristo, ang Espiritu ng aking Diyos ang magsasalita sa pamagitan mo. Alam niyo po, nung hindi pa ako marunong mangaral,
Ang dami ko na pagwawagian. Nangaral ako na sa kanto ng Betina Street. Nagkukrusade ako. Ang puno lang, walang sound system, isang puno lang na radyo. Tatayo lang ako doon. Magsaser lang ako, daming tao lumalapit. May mga tumatanggap, pinapalo up ko. Kaya nakabuo tayo ng gitong kongregasyon. Hindi ko pa alam kung ano sasabihin ko noon. Nung matuto na ako, ang hirap nang magwagi ng sulong, ano po na sasabihin ko. Mas maganda pala yung walang nalalaman eh. Amen? Kasi nagdidepend ka kay Lord. Kasi the more na marami kang alam, magtitiwala ka na sa sarili mo. Kaya sinasabi mong, hindi, para sa kanila yun, wala akong alam yun, hindi ko alam sasabihin ko. Yun ang gusto namin, yung mga hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Yan ang mga sundalong kailangan natin na hindi alam kung anong sasabihin. Dahil oras na ibuka mo ngayong bibig, hindi lang hangin ang lalabas dyan, kundi may salita. Amen? Na galing sa Diyos. At hihipo sa puso ng mga tao. Dati hindi ko alam paano mangaral ng evangelism. Nung matuto na ako ng mga 4 spiritual laws, wala na ako sa akin, hirap ako magwagi. Pero dati nun, pag share ko lang sa kanya, kung ano sumagi sa isip ko, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi ko lang. Tapos naalala ko yung John 3:16, kasi gayon na lang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Umiiyak yung kausap ko, pinatanggap ko na kay Lord. Dalo ka mamaya, may gawain tayo sa Antipolo Street. Sumasama. Doon nagsimula ang gawain ko sa Antipolo Street eh. Sumasama. Umaaten. Doon sa bahay pa nila, Padre Rick Manso ginagawa. Dumadalo. Nung matuto na ako ng 4 spiritual laws, kahit anong banggit ko, ayaw sumama ka ako. Sabi sa akin ng Lord, marunong ka na kasi. Tituwala ka na sa sarili mo. Sino mga walang alam dito? Taas ang kamay. Yan ang kailangan namin, mga taong walang alam. Yan ang kailangan. Yung mga matatalino, hindi natin kailangan yun. Yung mga magagaling na, mga mahusay, hindi namin kailangan yun. Yung mga walang alam. Kasi, pwede pang turuan ng Holy Spirit yun. Kasi yung marunong, di na tinuturuan ng Holy Spirit kasi nakikita ng Holy Spirit, ang yabang na eh. Kayang-kaya daw niyang mag-share. Yun ang nakakatakot doon. Wala kang mapagwawagian ni kahit isa. Amen? Amen? Sige, mga kasundaluhan, tumayo tayo. Awitin natin yan. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song, their healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army, I've got a part. God's got an army marching to the land. Deliverance is their song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army, I've got a part. God's got an army marching to the land. Deliverance is their song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army, sabay-sabay po tayo magmarcha sa Panginoon. God's got an army marching to the land. Deliverance is their song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army, I got a part. For the weapons of our warfare are not carnal, for they are mighty. They are mighty. For the weapons of our warfare are not carnal, for they are mighty. For the weapons of our warfare, for the weapons of our warfare are not carnal, for they are mighty. They are mighty. For the weapons of our warfare are not carnal, for they are mighty in the Holy Ghost. God's got an army marching to the land. Sabay-sabay po tayo magmarcha sa Panginoon. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army, I've got a part. God's got an army march. Deliverance is their song. There's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army, I've got a part. Sandali lang. Kailangan mag-marcha tayo. Pwede bang yung ating mga upuan lagyan natin sa gilid? Para makapag-marcha tayo. Naalala ko nung pag-camp, mga nagpapawit nung sila Tetet nun eh.
Pinapaawit yan eh, yung God's an army. At saka, when the saints go marching on, when the saints go marching on. Yun. Amen? Hindi bagong awitin yan. Yan po yung mga charismatic songs na grabe ang apoy sa evangelism during that time. Okay, yan. Sige. Patong-patong lang po natin yung ating pong mga chairs para tayo po ay magmamarcha paikot. Yes. Hallelujah. Ready po tayo, mga sundalo ng Panginoon. Hallelujah. Ready. Ready mag-share ng gospel. Amen. Kaya mga sundalo ng Panginoon, inaya namin kayo sa Friday, huling-huli na po itong training ng School of Discipleship. Kailangan nyo ng training, mga kasundaluhan ng Panginoon, mag-share ng gospel. Okay? Ready? Ready na ba kayo? Okay. Sabay-sabay tayo sa Panginoon. Come on! God's got an army marching through the land. Deliverance is their song. There's healing in their hand. Everlasting joy and gladness in their heart. And His army lahat ng mga senior. Come on! God's got an army. Lahat po tayo mga senior. Lapit mo dito sa harapan. There's healing in their hand. Everlasting joy and gladness in their heart. And His army I've got a boy. Lahat po ng mga senior, I encourage everyone, no? Lapit po tayo dito sa harapan. Let us show the army of seniors for the Lord. Are you ready? Come on. 1, 2, 3, go. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song. There's healing in their hand. Everlasting joy and gladness in their heart. And His army I've got a bar. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song. There's healing in their hand. Everlasting joy and gladness in their heart. Pakita po natin ang ating mga marcha. Sige po, tayo po ngayon ay bumilog. Ayan, gawa po tayo ng isang paikot habang nagmamarch. Sige po, tayo po ngayon ay magmamarcha paikot sa ating sanctuary. Pangunahan po tayo nila Ate Tin and nila Ate Mel sa pagmamarch. Pangunahan po tayo nila Ate Tin and Ate Mel sa pagmamarch. Sige. 1, 2, 3, go! God's got an army marching through the land. Deliverance is their song. There's healing in their hand. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army I've got a part. God's got an army marching to the land. Deliverance is their song. They're sitting in their hand. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army, I've got a heart. Oh, when the saints go marching on. Oh, when the saints go marching on. I wanna run to be in that number. Oh, when the saints go marching on. Oh, when the saints go marching on. Oh, when the saints go marching on. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching on. When the saints go marching on. Oh, when the saints go marching on. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching on. God's got an army. God's got an army marching to the land. Deliverance is their song. They're sitting in their hands. Everlasting joy and gladness in their heart. In this army, sabay-sabay po tayo magmarcha. Come on! Army marching to the land.
that army. Be a part of that army. Amen? Kaya wag niyong kalilimutan, mga kapatid. So, bago tayo mag-close, let's close our eyes. Let's bow down our heads. At damhin natin itong pinaawit ko kanina, people need the Lord. Yung buong awitin yan. Kasi kailangan ng tao talaga ang Panginoon eh. Kailangan nila. Sinong pwedeng isugo ni Lord? Tayo, nakakilala sa Kanya. Yung people need the Lord ay talagang napakahalaga yun. Part tayo ng army at tayo ang isinusugo ng Panginoong Yesus sa kanila. People were in dying condition. They were helpless and lost. And they need the Lord. At sino ang isusugo ko? Sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah chapter 6. Sino ang mga sundalo ko na dadalhin ko sa mga taong ito? Para mangyari ang pangitain na yon ng Panginoon. That the whole world will bow down and kneel before the feet of our Lord Jesus Christ. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. Let the message of the song sink into your heart. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Kailangan nila ang
Kinakausap ka ni Lord, kapatid, makinig ka. Buhay na bigot wasak, siyang pintong bukas. God is speaking to you right now through this song. Kailangan nila Mapakita sa luong kalagayan ng mga tao, Panginoon. mga mahal mo sa buhay, Kamag-anak sila, kaibigan, kakilala. dadalhin sa Diyos. Kailan mo pa sila dadalhin sa Diyos? Kailangan nila ang Panginoon. Buhay na bigot wasak, siyang pintong bukas. Kailangan nila ang Panginoon. Kailan iaalay ating buong buhay sa Panginoon. Kailan mo pa iaalay ang iyong buhay para abutin ang mga tao? Iaalay ating buong buhay sa Panginoon. Kailan mo pa iaalay ang iyong buhay? Kailan iaalay Ang iyong buong buhay ang iyong buong buhay sa Panginoon. Wow, kinakausap po tayo ng Diyos sa awiting yan, na kailangan ng mga tao ang Panginoon. Ngunit naghahanap siya ng isang buhay na iaalay sa Panginoon para abutin ang mga taong ito na wasak ang buhay nila. Kailangan nila ang Panginoon sa buhay nila. At ikaw na nakapakinig ng mensaheng ito, bakit hindi ka makiisa sa pangitain ito? Ang wider vision ng church ay napapailalim sa vision ni Christ na abutin ang mga taong ito. Pero may buhay ba na mag-aalay muna sa Diyos? Kasi hindi mo maaabot ang mga taong yan kung hindi mo iaalay ang buhay mo kay Kristo. Kailangan ihandog mo ang buhay mo muna sa Panginoon bago ka umabot sa mga taong ito. Kaya ang sabi, kailan pa? Kailan iaalay Ang iyong buong buhay. ating buong buhay sa Panginoon. For the last time, huling awit na to sa umpisa natin. Kung alam nyo yung tono ng awit ay sumabay kayo. Kung alam nyo po yan, awitin din po ninyo. Ang Panginoon, buhay na bigot wasak, siyang pitong bukas. Kailangan nila ang Panginoon.
ang iyong buhay, lumapit ka sa iyong katabi at hawakan mo siya sa balikat at awitin mo yan para sa Kanya. Ating buong buhay, kailan iaalay Ang iyong buhay, ating buong buhay, kailan iaalay ating buong buhay sa Panginoon. yes, Abba Father, salamat po sa pangungusap mo sa aming mga puso. Salamat po sa iyong mensahe about the power of unity, the power of a unified vision wherein all our plans and goals ay pinapailalim namin sa vision ng aming Panginoong Hesukristo. At maingat ko pong ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng karangalan at kadakilaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat din sa banal na Espiritu na siyang nagsalita sa aming kalagitnaan ito. In Jesus' name we pray. Amen and Amen!